Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang Panginoong Yesus ay muling nabuhay. Hallelujah! Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Pero ang malungkot na balita, ang buong mundo ngayon ay nananatili sa pag-iisip ng kamatayan. Nagpapatuloy ang gera, namamatay ang mga inosenteng tao. Merong mga tao dahil sa kanilang pagkaganid, pagkamakasarili, na nakukuha nilang magtago ng pera habang natitiis nila, ang kanilang mga kapwa ay maghirap, mamatay sa gutom. O minsan, dahil din sa ating hindi pagpapatawad, namamatay ang tuwa, ang saya sa ating loob. Pinapatay din natin ang ating mga sarili dahil sa pag-aalala. Mga kapatid, hindi ka tunay na alagad ni Kristo kung ikaw ay nananatili sa dilim at sa pagkalibing. Muling nabuhay ang Panginoon para sa iyo. Samahan natin ang Panginoon sa liwanag. Samahan natin ang Panginoon sa pagdiriwang, sa tuwa, sa saya. Nagwagi ang Panginoon sa kamatayan. Kaya anuman ang iyong problema, kaya din magwagi at manalo ng Diyos para sa iyo. Itong ating purihin at pasalamatan sa Diyos. Gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, buktong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nanuluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa akin, ikaw lang amang manal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ngayon binuksan mo para sa amin ang pinto ng kalangitan sa pananaig ng iyong anak sa kamatayan. Ipagkaloob mo sa pagdiriwang namin sa Pasko ng pagkabuhay, kami mabuhay sa pagpapanibagong dulot ng iyong Espiritu, sa kaliwanagan ng buhay mo, sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na yon, nagsalita si Pedro. Alam ninyo ang nangyari sa buong Judea, na nagsimula sa Galilea nang mangaral si Juan tungkol sa binyag.
Ang sinasabi ko ay tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya ang hinirang, sapagkat sumasa kanya ang Diyos. Saan man siya pumaroon, ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng diablo. Saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng Hudyo at sa Jerusalem. Gayunman, siya'y ipinako nila sa krus. Ngunit muli siyang binuhay ng Diyos sa ikatlong araw. Napakita siya hindi sa lahat ng tao, kundi sa amin lamang, na noong pang-unay pinili na ng Diyos bilang mga saksi. Kami ang kasama niyang kumain at uminom pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Inatasan niya kaming mangaral sa mga tao at magpatotoo na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at mga patay. Siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag na bawat mananalig sa kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. O pasalamatan ang Panginoong Diyos, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayaang sabihit, kanilang ihayag. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. Ang lakas ng puon ang siyang nagdulot ng ating tagumpay sa pakikibaka sa ating kaaway. Aking sinasabing, di ako papanaw, mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. Ang batong natakwil ng nangagtatayo ng tirahang bahay, sa lahat ng batoy higit na mahusay. Ang lahat ng ito, ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos, kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya't ang pagsumakitan ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo'y natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo, at pag siya'y nahayag, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Si Kristo'y inihain na pamaskong maamong tupa. Magsalo tayo sa Kanya. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niya na alis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon, Pedro, at sa alagad na mahal ni Jesus. At sinabi sa kanila, kinuha sa libingan ang Panginoon, at hindi namin alam kung saan dinala. Kaya't si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila'y tumakbo, ngunit si Pedro'y naunahan ng kasamaang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyan dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong binalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating. Nakita niya ito at siya'y naniwala. Hindi pa nila naunawaan ang nasasaad sa kasulatan na kailangan muling mabuhay si Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Pakitignan nyo nga po yung inyong mga katabi. Anong itsura nila? Mukha bang Biyernes Santo? Mukha bang patay? Kung malungkot po, depressed, kung mukhang bangkay, sabihan nyo yung katabi nyo, Happy Easter. Mabuhay ka! Dahil ang ating Diyos ay nabuhay mula sa kamatayan. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon, Heso Kristo. May dalawa pong salita na ating sinisigaw, pinapahayag at kinakanta sa panahon ng muling pagkabuhay. What are these two words that we exclaim every Easter? One is Alleluia. The second one is glory. But do we really understand these two words? Palagi nating naririnig sa simbahan, maaaring palagi nyo pong kinakanta, sinasabi, Alleluia, luwalhati. Pero
Naunawaan mo ba talaga ang mga salitang ito? Kasi ang salita na hindi mo alam ang kahulugan, walang kapangyarihan. Words only become powerful if you know their meaning. Amen? Ano pong ibig sabihin ng Alleluia? Alleluia po, galing sa salitang Hebreyo. Hallelujah. Ang ibig po sabihin nito ay, purihin ang Panginoon. Praise the Lord. Pero, bakit ba natin sinisigaw ang Alleluia? Hindi lang po ito basta't magandang salita. Ito po ay salita ng tagumpay. Alleluia is a word of triumph. Alleluia is a word of success. Dahil kapag sinasabi mo, Alleluia, ang ibig mo sabihin, ang Diyos nanalo na. Si Jesus muling nabuhay. Ang ating Panginoon, tinalo niya ang nakakatakot na kamatayan. Mga kapatid, ang pinakamalaking kaaway ng tao, hindi po yung mga nagyegera, hindi po yung mga ganid na politiko, ha? Ang pinaka nakakatakot na kalaban natin ay kamatayan. Kasi hindi natin kayang talunin ito. Kahit na marami kang pera, kahit na makapangyarihan ka, kahit na sikat ka, kahit na makiusap ka sa pinakamatalinong doktor, kahit na pumasok ka sa pinaka state-of-the-art na hospital, mamamatay at mamamatay ka pa rin. Amen? Yan ang masakit na katotohanan. Pero ang ating Panginoong Hesukristo, hindi niya lang hinarapan ang kamatayan, tinalo pa niya ito. Pagkatapos ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo, anong sinasabi natin? Anong kanta natin? O sting of death, where are you? O kamandag ng kamatayan, nasaan ka? Napahiya ang kamatayan sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya sa tuwing sinasabi mong Alleluia, para tayo ay sumisigaw, sinasabi natin, kamatayan, etsepuera ka na. Pag sinasabi mong Alleluia, sinasabi mo may pag-asa pa. Amen? At pag sinasabi mo, kinakanta mo ang Alleluia, pinapahayag mo may buhay sa magpa sa walang hanggan. Kaya ano man ang iyong nararanasan na hirap, kapatid, tandaan mo ito, sabihin mo lang palagi, praise the Lord. Alleluia. Sinasabi mo ito, hindi dahil okay na ang lahat. Sinasabi mong Alleluia, ito ay yung paniniwala, itong pagpapahayag ng iyong pananampalataya sa Diyos na magiging ayos din ang lahat sa tulong ng Diyos. Kung hindi mo man kaya, kaya ng Diyos ang lahat. Amen? Mga kapatid, wag lang natin purihin ng Diyos kapag masaya tayo. Mas mahalaga, purihin natin siya kahit na marami ang ating mga problema. Amen? Because real faith is when you praise God, not because life is good. Real faith is believing that God is good, sobra-sobra. Amen? And because God is good, sobra-sobra, ano man ang paghihirap mo, ano man ang kakulangan ng buhay mo, kaya-kaya mo dahil sa Kanya, hindi dahil malakas ka. Amen? Kahit na may pinagdadaanan ka, kahit na puno ng negativity ang buhay mo ngayon, sabihin mo lang, praise the Lord. Hallelujah. Makikita mo, gagaan ang loob mo, lilinaw ang isip mo, at darating din ang kapayapaan sa puso mo. Kaya nga, kapag nakikita mo na paparating yung naniningil sa'yo ng utang, imbis na magtago ka, ang sabihin mo, Hallelujah! Lord, ikaw nang bahala. Kapag papasok ka na sa hospital, magpapacheck up ka, paparating na ang doktor, sasabihin na niya yung iyong sakit. Imbis na kabahan ka, imbis na magpanik ka, ano sasabihin mo? Hallelujah! Hawak mo ang buhay ko, Panginoon. Kapag mag-e-exam ka, di mo alam kung papasa ka sa board exam, magdasal ka lang, gawing mong mantra, Hallelujah! Lord, samahan mo ako dito sa aking exam. Kapag may problema kayo sa pamilya, merong away, merong tampuhan, sabihin mo lang, Hallelujah!
Lord, ikaw ang maghihilom sa amin. Kapag nawawalan ka ng pag-asa, dahil nawalan ka ng trabaho, di mo alam kung saan ka kukuha ng budget, sigaw mo lang, Hallelujah! Lord, may mas maganda kang plano. Naniniwala ako. Pag nasaktan ka, iniwan ka, niloko ka, say, Hallelujah, Lord! Alam ko, hindi mo ako iniiwan. Kapag pagod ka na sa buhay, huwag ka mapapagod na manalangin at sabihin, Hallelujah! Ikaw, Panginoon, ang lakas ko. Ang kapatid, tandaan niyo po ito. Hindi mo sinasabi ang Hallelujah dahil masaya ka na meron kang problema. Walang taong masaya dahil meron silang problema. Hindi po ba? Pero kaya sinasabi mo ang Hallelujah kasi naniniwala ka na kung tinalo ng Diyos ang kamatayan, ang pinakamalaki at nakakatakot na kalaban ng tao, kayang-kaya din yan talunin. Ano man ang mga pagsubok at problema na pinagdadaanan mo. Amen? But the second word that we say, we sing, we exclaim every Easter is glory. Sabihin nyo nga po, glory. Ano po ang kahulugan ng glory o ng luwalhati? Ang glory po, hindi po yan yung parang nandun ka na sa ulap, merong liwanag. Higit pa po dyan ang ibig sabihin ng glory. Hindi po ibig sabihin, pag meron ka ng medalya, meron ka ng pera, maganda na yung bahay mo, yan na yung glory. Hindi po. Kung babasahin niyo po ang Biblia, dito niyo po mauunawaan ang kahulugan ng glory. At ano pong ibig sabihin ng luwalhati at ng glory? It means full expression. Kayo nga po, sabihin yon, full expression. Buong pagpapakita, pamumukadkad na ganap. Para mas maunawaan po natin ito, gusto ko pong imagine niyo, isipin niyo ang isang mansanas. Sigurado naman po nakakita na kayo ng mansanas. Hatiin niyo po yung mansanas. Ano po yun nandun sa loob? May buto. Ano pong mas malaki? Yung mansanas o yung buto? Mansanas. Ilan po usually yung buto ng mansanas? Kadalasan po 2 lang. At pag binuksan niyo po, hinati niyo, makikita niyo po, parang tuldok lang yung buto ng mansanas, maitim. Pero ito po yung nakakamangha, isipin niyo. Paano yung butong yon lumaki, naging malaking mansanas? Yung paglaki nung maliit na buto, naging prutas, naging mansanas. Ang tawag po doon ay hindi lang growth. Ang tawag po doon ay glory. Luwalhati, na ipakita ng maliit na buto kung ano talaga siya. Siya talaga ay isang prutas, isang masarap na mansanas. Yung maliit, bigyan mo lang ng oras, biglang lalaki. At kapag nakita na yung laki, yung tamis, yung ganda, yan ang pinapahayag natin. Glory, luwalhati, ang ganap na pagpapakita. Paano ang kamatayan ni Kristo nagkaroon ng bunga, bagong buhay? Ito ay dahil sa lakas kapangyarihan ng Diyos. At napakita ang kapangyarihan ng Diyos. Ang salita natin dyan, glory, luwalhati. At ito pong mabuting balita, tandaan niyo po, huwag niyong kakalimutan ito. Ang bawat isa sa atin ay may nakatagong luwalhati at glory. In each and one of us, the seed of glory is planted and God is taking care of that through His blessing, through His love, through His mercy. Ang ganda pong mabuting balita nito, no? Habang ikaw ay dumadaan sa mga pagsubok mo, habang hindi ka sigurado kung ano mangyayari bukas, meron palang nakatagong luwalhati sa akin. At alam niyo po ba, ang demonyo, natatakot siya na malaman natin ang katotohanan yan. Kasi anong ginagawa po ng demonyo sa atin? Pinipigilan niya na lumitaw yung iyong glory, yung iyong luwalhati. The devil prevents us from achieving our full potential. Yan ang ginagawa ng demonyo, kaya tayo'y tinutukso eh. Kaya sinisiraan ng demonyo ang ating kaisipan, ang ating loob, para hindi lumitaw, mamukadkad yung kabutihan, yung kabanalan na nakatago sa iyo. Minsan, binubulungan tayo ng demonyo, di po ba?
Ginagawa mo naman yung makakaya mo. Pero ano naiisip mo? Hindi ko kaya. Wala akong magawa eh. Wala nang pag-asa. Wala akong silbi. Hindi naman ako ganun kagaling eh. Mga kapatid, tanungin niyo sarili niyo. Saan nang gagaling yung mga ganyan na boses? Hindi yan galing sa Diyos. Amen? Kasi ang Diyos, kapag nagsasalita, nagpapalakas. Hindi nagpapahina. Ang Diyos, kapag nagsasalita sa iyo, nagbibigay ng pag-asa. Hindi siya nag-aalis ng pag-asa. Amen? Kaya, kung mga boses sa iyong isip galing sa masama, mag-ingat ka. Kasi ayaw ng demonyo na maipakita mo yung galing mo, yung talino mo, yung kabaitan mo, yung pagmamahal mo sa ibang tao. Dahil pag naging mabuti ka, natatalo siya. Amen? So whenever you hear those negative voices in your head, please ignore. Pag nakarinig ka na ng masama sa iyong isip, anong magandang sabihin sa demonyo? Che! Alam ko yung iba sa inyo masungit. Gamitin niyo yung sungit niyo sa mabuti. Di po ba? Imbes na pagsungitan niyo yung mga minamahal niyo, bakit hindi niyo sungitan yung masama? Hindi po ba? Pag naririnig mo na negative yung isip mo, ano sasabihin niyo? Check! Ha? Mga katabi niyo, yung mga minamahal niyo, ano dapat sabihin sa kanila? Hindi che. Ang sabihin mo sa kanya, chup-chup, muamwa. Have you expressed your love to them? I know it sounds corny, pero mas maganda na yung corny na nagmamahal kaysa doon sa hindi nagmamahal. Amen? Pag masama, che. Kapag mahal mo, chup-chup, muamwa. Amen? And keep on saying, Hallelujah. Keep on praising the Lord, even if you're tempted and being destroyed by the evil one. Hope that one day, the goodness, the holiness that is in you will bear fruit abundantly. The glory will be shown someday. Paniwalaan mo kapatid, ngayon ka lang baon sa utang. Paniwalaan mo, ngayon ka lang may sakit. Paniwalaan mo, ngayon kayo lang may problema sa pamilya nyo. Paniwalaan mo, ngayon ka lang depressed. Kasi wala namang forever na problema eh. Di po ba? Kung ang ating Panginoong Jesucristo namatay, nilibing, ilang araw po siya doon sa libingan? 3 araw lang. It was only after 3 days. He experienced the darkness, he experienced being buried, he experienced the pain, the suffering, and after that, the power of God, His glory was shown, was known, and felt. Kung pagkatapos ng 3 araw, muling nabuhay ang ating Panginoon, nakita, naranasan ang kanyang kalwalhatian, kapatid, sinasabi ko sa iyo, may magagawa na mabuti ang Diyos sa buhay mo. Di mo alam, next year, milyonaryo ka na. Sabihan mo, katabi mo, milyonaryo ka. Next year, hindi mo alam. Next year, magaling ka na sa sakit mo. Sabihan mo, katabi mo, magaling ka na. Di mo alam, next year, ayos na kayo ng pamilya mo, ng asawa mo, baka nga next year, pag natapos na, ang gera, ba? Nag-honeymoon na kayo sa Boracay ulit. Di natin alam, by next year, pagkatapos ng gerang yan, mas maayos at mas maganda ang ating sitwasyon. Di natin alam, by next year, tatapos ang gera, magiging mas maganda, mas maayos ang ating sitwasyon. Amen? Remember that the glory of God is in you. And in God's time, something amazing will come forth from you. Amen? Hindi ko po alam kung maniniwala po kayo sa akin. Kung sasabihin ko po sa inyo, isa po akong mahiyaing tao. Introvert po ako. Nang pambata ako, pag meron pong pumupuntang bisita sa aming bahay, palagi po akong umiiwas. Nagtatago po ako sa kwarto. Nang pong nag-aaral ako sa seminaryo, tanungin niyo man po ang aking mga kaibigan, ang aking mga kaklase, palagi lang ako sa kwarto, nagbabasa, nag-aaral. Di naman po ako nakikihalubilo sa mga ibang tao, sa aking mga kaklase. Hindi po ako mahilig nakikipagkwentuhan, ayaw ko po lumalapit sa mga ibang tao. Pero, sino po bang makakaisip na ako, na napakamahiyain, ay ngayon, palaging humaharap sa napakaraming tao, nagtotok, at nag-homily. Hindi ko po makakalimutan nung po mga 2023, nakapag-talk po ako sa Araneta Coliseum.
3,000 po ang mga nanood. Never in my wildest dream. Yung lugar kung saan nagpe-perform ang mga singer, mga artista, merong isang hamak na ako na makakapagsalita doon. At last month lang po, di ko alam kung kayo po'y nag-attend ng aking recollection. Dito po sa convention center, 5,000 po yung mga tao na dumating. I could never imagine myself, very shy person, nahaharap sa mga tao, magsasalita, hindi man ako kinakabahan. At paano po naging posible ito? Dahil sa tulong ng Diyos. Noon tawag mo doon, yung dating mahiyain, ngayon ang lakas ng loob, nakakapagsalita. Ang tawag dyan, glory, luwalhati. Kaya nga, yung mga nagsasabi, dinadala nila yung mga anak nila sa akin dito, Father, depressed yung anak ko, tulungan mo. Father, pasaway itong anak ko. Father, mahina yung aking anak, bumabagsak sa school. Pagdasal mo naman. Kapatid, tandaan niyo po yung mga anak niyo, may glory sila, may luwalhati sila. Hindi pa panahon, pero darating din ang oras, may ginagawa ang Diyos. Makikita, lilitaw, ang kabutihan, ang kabanalan ng Diyos sa inyong mga anak. Amen? Mga kapatid, maaaring ngayon sa ating buhay, di natin nakikitang liwanag, pero tingnan mo lang si Kristo na muling nabuhay, siyang luwalhati at ligaya at glory ng ating buhay. Mga kapatid, maaari mong maranasan ang luwalhati at glory ng Diyos. Ang tanong, ikaw ba ay naniniwala o naniniwala ka? Ngayon pa lang, huwag ka nang susuko, magpatuloy ka sa gabay ng Diyos na may tuwa sa iyong puso. Manalig ka palagi sa Diyos dahil may himala na nangyayari araw-araw. Ang ating sigaw, ang ating tugon sa mga milagro ng Diyos ay glory. Alleluia, luwalhati sa Diyos. Itong ating maging dasal, itong ating maging panalangin araw-araw, para tayo ay lumakas, para tayo ay matuwa, para tayo maging payapa, maranasan natin ang tulong ng Diyos. Para ang buong pagkatao natin ay mamukadkad sa Kanyang grasya, sa Kanyang pagpapala, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Tumayo po tayo ngayon. Ngayon po, gaganapin natin ang pagsariwa sa pangako ng ating pagbibinyag. Mga kapatid, sa misteryo ng Pasko ng pagkamatay at muling pagkabuhay ni Kristo, tayo'y nilibing kasama niya nung tayo'y bininyagan, upang kasama niya rin niya tayo makabangon at makapagbagong buhay. Naganap na natin ang 40 araw na paghahanda. Kaya't sariwain natin ngayon ang ating mga pangako sa pagbibinyag. Taligdan natin ang kasamaan at kasalanan. Harapin natin ang matapat na paglilingkod sa Diyos bilang mga maasahang kaanib ng Kanyang banal na simbahang Katolika. Kung kayo'y makapangakong tatalikod sa lahat ng hadlang sa katuparan ng panukala ng Diyos, upang kayo'y makapamuhay bilang tapat at maasang kaanib ng Kanyang angkan. Kayo'y sumagot sa mga 3 kahilingan. Si Satanas ba ay tinatakwil ninyo? Opo, tinatakwil po namin si Satanas. Ang mga gawain ba ni Satanas ay tinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil po namin. Ang pang-aakit ba ni Satanas upang sumuway ang tao sa Diyos ay tinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil po namin. Ang inyo pong itutugon ay sumasampalataya kami. Ngayon naman, ating harapin ang ating pananampalataya. Kung kayo'y makapangakong magsisikap mamuhay bilang mga kinararangal na anak ng Diyos Ama, kung tutularan ninyo siya sa Kanyang kabutihan, pagmamahal sa lahat at pagmamalasakit para sa pangkalahatang kapakanan, pakisagot niyo ang mga katanungang ito. Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na lumikha ng langit at lupa, kayo ba ay sumasampalataya? Sumasampalataya kami. Kung kayo'y makapangakong magsisikap mamuhay bilang mga tunay na kapatid ng Panginoong Hesukristo,
kung gagawin ninyong simulain sa buhay ang kanyang katwiran, katarungan at paglilingkod sa lahat. Alinsunod sa kanyang pagmamahal, pakisagot niyo ang katanungang ito sa iisang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, na pinanganak ni Santa Maria Birhen, pinako sa krus, namatay, nilibing, muling nabuhay, at naluklok sa kanan ng Ama. Kayo ba ay sumasampalataya? Sumasampalataya kami. Kung kayo'y makapangakong susunod sa patnubay ng Espiritu Santo, at kung sisikapin ninyong mapaunlad ang kalooban niyang buhay at pagmamahal upang maging mga may pagmamalaking anak ng Diyos Ama at kapatid ng Panginoong Jesucristo, pakisagot niyo ang katanungang ito sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng mga namatay, at sa buhay na walang hanggan. Kayo ba ay sumasampalataya? Sumasampalataya kami. Bunga ng pagmamahal ng Diyos na makapangyarihan, Ama ng ating Panginoong Jesucristo, tayo'y pinatawad sa ating kasalanan nung tayo'y muling sinilang sa tubig at Espiritu Santo. Tulungan nawa niya tayong mamalaging tapat sa ating Panginoong Jesucristo ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Alleluia, 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 alleluia. Si Kristo'y muling nabuhay, resurrexit, sicut dixit. Alleluia, 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 alleluia. Si Kristo'y muling nabuhay, alleluia. Ang muling pagkabuhay ng Panginoon ay pumupuno sa atin ng hangaring mamuhay ng bagong buhay na may katapatan, kalinisan, kabanalan, pag-ibig at paglilingkod. Manalangin tayong matupad ang mga ito para sa lahat at ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami upang ang sambayanan ng mga mananampalataya ay magbigay saksi sa muling pagkabuhay ni Kristo sa pamamagitan ng patuloy na pagbabagong loob mula sa kasalanan. Malalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang ating Santo Papa Leon, ang ating Obispo Florentino, at lahat ng ating pinunong espiritual ay magtamo ng kasiyahan at mapuspos ng kapayapaan dahil sa muling pagkabuhay ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang mga nasisiraan ng loob dahil sa di masupil na karahasan, paniniil at paghihirap ay makatagpo sa muling pagkabuhay ng lakas at tapang upang magpatuloy sa pagtatatag ng mas maayos na lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Panginoong Diyos, naway ang kaluwalhatian na muling pagkabuhay ng iyong anak ay laging magningning sa aming buhay, at naway ang aming isip, salita at gawa ay sumalamin sa bagong buhay na kaloob mo sa amin. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Dios, tanggap
Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, at sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, masaya naming pinagdiriwang ang Pasko ng pagkabuhay. Ngayon aming ginaganap ang paghahain ito ng anak mong mahal para sa mga muling pagsilang at pakikinabang ng iyong sambayanan. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Lalo na ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyo kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kainasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kainasan. Hosana, Hosana, sa kainasan. Ama naming banal, dapat kang purihin ng tanang kinapal, sapagkat sa pamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Jesucristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ng iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, may handog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, sinasamo namin, pakabanalin mo sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito naway maging katawan at dugo ng iyong anak, aming Panginoong Jesucristo, na nagutos ipagdiwang ang misteryong ito. Nung gabi, pinagkanulo siya. Hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na nasa aming nagligtas. Gayon din sa kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan, samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinanabikan. Kaya bilang pasasalamat ngayon aming iniaalay sa iyo, ang buhay at banal na paghahaing ito. Tungayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay ipagkasundo sa iyo. Loobin mo kami magsalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami naway gawin niyang handog na habang panahon nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana. Kaisa ang Ina ng Diyos, ang mahal na Birhen Maria, kaisa ng mga apostol, mga martir, si San Fernando, at kaisa ng lahat ng mga banal na aming inaasahan laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito, ang aming pakikipagkasundo sa iyo, ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan. Para sa buong daigdig, patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa. Kasama ng iyong lingkod, si Papa Francesco, ang aming Arsobispo si Florentino, ng tanang mga obispo at buong kaparian, at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan, na ngayon tinipon mo sa iyong harapan. Amang maawain, kupkupin mo at pag-isain ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kawan mo at patuloyin sa iyong kaharian. Kawan mo at patuloyin sa iyong kaharian. Ang mga kapatid naming yumao at ang lahat ng mga lumisan na sa mundong ito, nagtaglay na pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makarating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa sa iyong kaningningan walang maliw, sapagkat walang masisilayan ang iyong kagandahan. Sa pamagitan ng aming Panginoong Jesucristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 Amen. Sa nakagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
Hinihiling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Uwi ka sa Cesar.
Lumuhod po tayo para sa panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Yesus, lumalapit po kami sa iyo ngayon upang idulog ang kagalingan ng mga may sakit. Haplusin niyo po sila at pagkalooban ng panibagong lakas upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo. Patawarin niyo po sana sila sa kanilang mga kasalanan at pagkalooban din ng kagalingang pangkaluluwa. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin ang pangalan ng mga kapatid nating hinihiling natin na agad gumaling sa kanilang mga sakit at karamdaman. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Panalangin para sa mga OFW. Ama, pinapanalangin namin sa iyong natatanging kahilingan ng lahat ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Tulungan mo sila bawat sandali ng kanilang buhay habang nasa ibang bansa. Palakasin mo sila kapag pinanghihinaan sila ng kalooban. Pagalingin mo sila sa tuwing nagkakasakit. Aluin mo sila kapag nalulungkot sila. Ilayo mo sila sa namang masama at kapahamakan upang magpatuloy sila lagi sa kanilang buhay. Mapahalagan nawa ng kanilang pamilya ang bawat sakripisyo nila sa ibang bansa upang wag masayang ang kanilang pagpapagal. Kaawaan at pagkalooban mo ng biyaya ang lahat ng mga OFW dahil sa iyo lamang aasa at wala nang iba pa. Ang lahat ng ito ay aming sama-samang panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Banal na muka ni Jesus, kaawaan mo kami. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lingapin mo lagi kaming sambayanan mo upang sa pagdiriwang namin sa Pasko ng pagkabuhay ni Kristo, sapitin namin ang kaliwanagan ng pagkabuhay sa piling mo sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, tandaan niyo po, ang mga salita na hindi niyo alam ang kahulugan ay walang kapangyarihan. Kapag nagsasalita ka na hindi mo nauunawaan ang iyong sinasabi, nagpapagod ka lang. Pero kapag nauunawaan mo ang iyong sinasabi, yan ang isang tulong ng pagpapalakas, hindi lang ng iyong katawan, kundi ng iyong kalooban. When you understand the meaning of words, you receive its power. At ano ang mga dalawang salita sa panahon ng muling pagkabuhay? Ay, Alleluia and Luwalhati, Glory. Ang ibig sabihin ng Alleluia, praise the Lord. You say, Alleluia, praise the Lord, not because you don't have any problem, but because you believe that God is good, sobra-sobra, God is powerful, kayang-kaya niyang talunin ang problema mo kung paano niya tinalo ang nakakatakot na kamatayan. Anong ibig sabihin ng luwalhati, glory? Full expression. Kung ang isang maliit na buto, mamumukadkad, it's the fullness of the expression of a small seed is its fruit. Meron din nakatago na pagdating ng araw, makikita ang pinaka maganda na itsura ng iyong buhay. Keep on saying glory. It is a belief that in God's time, through God's power, He will give you the fullness of your life. Kaya, ano yung mga pinagdadaanan mo na dapat sabihan mo dyan, Alleluia o Glory? Huwag kang magsasawa, huwag kang manghihina, huwag kang susuko dahil meron tayong Diyos na hindi sumuko para sa atin. Yan ang ating paulit-ulit na dasal ngayon. Ano man ang negatibong sitwasyon natin, we say, Alleluia, Glory. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin.
at kayo'y basbasan ng Diyos makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristong muling nabuhay. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Si Jesus ngayon'y nabuhay, Alleluia. Araw ng kalwalhatian, Alleluia. Siyang sa krus ipinako, Alleluia. Nagtiis ng mailigtas ang tao, Alleluia. Magsiawit at magpuri, Alleluia. Kay Kristong ating Hari, Alleluia. Kamataya'y nagapit, Alleluia. Kasalanan natin ay napawi, Alleluia. Kung ang ating kaligtasan, Alleluia. Sa Kanya ay nagpahirap, Alleluia. Ay ngayon siya'y ang Hari, Alleluia. Sa kalangitan siya'y pinupuri, Alleluia. Ating Diyos ngayon'y awitan, Alleluia. Siya'y purihin at igalang, Alleluia. Sandailigan dinggin mo, Alleluia. Diyos Ama, Anak, Espiritu Santo, Alleluia. Si Jesus ngayon'y nabuhay, Alleluia. Araw ng kalwalhatian, Alleluia. Siyang sa krus ipinako, Alleluia. Nagtiis ng mailigtas ang tao, Alleluia. Magsiawit at magpuri, Alleluia. Kay Kristong ating Hari, Alleluia. Kamataya'y nagapit, Alleluia. Kasalanan natin ay napawi, Alleluia. Kung ang ating kaligtasan, Alleluia. Sa Kanya ay nagpahirap, Alleluia. Ay ngayon siya'y ang Hari, Alleluia. Sa kalangitan siya'y pinupuri, Alleluia. Ating Diyos ngayon'y awitan, Alleluia. Siya'y purihin
pinatigalang. Alleluia. Sandailigan dingin nun. Alleluia. Diyos Ama, Anak, Espiritu Santo. Alleluia. Si Jesus ngayon nabuhay. Alleluia.